Magandang gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Chamaro Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ika-25 sa buwan ng Agosto taong 2026 at sa ulo ng ating mga balita. 12 guro ng Naswak Elementary School ligtas na nailikas matapos gumuho ang tulay sa Bungabong. Singil sa kuryente ng Ormeco, bahagyang bumaba ngayong buwan ng Agosto. At mabilis na koordinasyon ng pulisya nagbunsod sa pagka-aresto sa suspect sa pamamaril sa Puerto Galera. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Chamaro Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, ligtas na nailikas ang 12 guro ng Naswak Elementary School mula sa sitio Naswak, Barangay Lisap, Bungabong sa lalawigan na kanang ika-20 ng Agosto. Matapos biglang tumaas ang tubig sa Bungabong River at gumuho ang tulay na kawayan na nagsisilbing pangunahing daanan ng mga residente at guro sa naturang lugar. Ligtas na nailikas ang 12 guro ng Naswak Elementary School mula sa sitio Naswak, Barangay Lisap, Bungabong, Oriental Mindoro nakaraang August 20, 2026 matapos biglang tumaas ang tubig sa Bungabong River at gumuho ang tulay na kawayan na nagsisilbing pangunahing daanan ng mga residente at guro sa lugar. Pinangunahan ng mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company o PMFC ng Oriental Mindoro Police Provincial Office ang operasyon sa ilalim ng pangangasiwa ni Force Commander Police Lieutenant Colonel Israel Cisco Magnaye, katuwang ang 10th Special Action Battalion o 10th SAB ng Special Action Force o SAF, Bureau of Fire Protection, Bungabong at Bungabong Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Rescue Division. Nagsimula ang operasyon matapos iulat ng isang opisyal ng barangay na na-stranded ang mga guro sa sityo nang biglang tumaas ang tubig ng ilog at tuluyang bumigay ang tulay na kawayan na nagdurugtong sa lugar sa pangunahing komunidad. Agad na nakipag-ugnayan ng MDRRMO sa Philippine National Police at iba pang responding agencies upang maisagawa ang assessment at agarang paglikas sa mga guro. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilo sa mga responder, ligtas na nailikas sa mga guro ng walang naiulat na nasugatan. Dinala sila sa MDRRMO Operations Center sa Barangay Sagana, Bungabong kung saan sila binigyan ng kinakailangan tulong at suporta. Gayunman, ayon sa police report, 12 guro ang kabilang sa mga nailikas sa insidente. Taliwas sa unang naiulat na nagsabing 15 guro ang nailigtas. Pinuri naman ni PRO Mimaropa Regional Director Police Brigadier General Christopher De La Cruz ang mabilis na pagtugon at koordinasyon ng mga police, disaster responders at iba pang katuwang na ehensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga guro. Isinagawa ang rescue operation habang patuloy ang pag-uulan sa ilang bahagi ng lalawigan na nagtutulot ng mabilis sa pagtaas ng tubig sa mga ilog at panganib sa mga komunidad dumaasa sa mga tulay at iba pang daan. Muling binigyan diin ng insidente ang kahalagahan ng mabilis na koordinasyon at agarang pagtugon ng pulisya, mga local disaster response team, bombero at iba pang emergency agencies sa panahon ng pagbaha at iba pang panganib dulot ng sama ng panahon. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ang PRO Mimaropa sa mga lokal na pamahalaan at emergency responders upang matulungan ang mga komunidad na apektado ng umiiral na kondisyon ng panahon. Samantala, sa inilabas na pahayag naman ni 2nd District Congressman Alfonso Umali Jr., sinabi niya na sinisimulan na ang konstruksyon ng Naswak Footbridge sa bayan ng Bungabong. Dagdag pa ng mambabatas, isa ang naturang proyekto sa mga isinulong nakaraang 2025 upang mapasama sa national budget para sa 2026.
Sa inilabas naman na pahayag ni 2nd District Congressman Alfonso Umali Jr., sinabi niya na sinisimulan na ang konstruksyon ng Naswak Footbridge sa bayan ng Bungabong. Dagdag pa naman babatas isa naturang proyekto sa mga isinulong noong 2025 upang maisama sa pambansang budget para sa taong 2026. Layunin nitong tugunan ang pangangailangan ng mga residente, partikular ang mga mag-aaral, magsasaka at iba pang mamamayan na umaasa sa tawiran upang makapasok at makalabas ng komunidad. Nabigyan ng pondo ang proyekto sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA 2026 at ngayong Agosto ay formal na nilang nagsimula ang aktual na konstruksyon. Mahalaga naturang proyekto sa sitio Naswak dahil inaasahang mapapabuti nito ang kaligtasan at accessibility ng mga residente. Gayon din ang pagdadala ng mga pangunahing serbisyo at paglabas ng mga produktong agrikultural mula sa komunidad. Ang pagsisimula ng konstruksyon ay kasunod na mahabang proseso ng proyekto mula sa pagtukoy sa pangangailangan ng komunidad, pagsusulong upang maisama sa national budget, paglalaan ng pondo, procurement hanggang sa aktual na pagpapatayo. Ang proyekto ay higitan nila na naging mahalaga sa gitna ng mga hamon na kinaharap ng mga residente ng sitio Naswak. Kamakailan lamang ay na-stranded dito ang mga guro ng Naswak Elementary School matapos tumaas ang tubig ng Bungabong River at gumuho ang nasabing footbridge na nagsisilbing pangunahing daan sa nasabing lugar. Isang tulay na hindi lamang nagdurugtong sa magkabilang panig ng ilog kundi nag-uugnay din sa mga komunidad sa mas ligtas na paglalakbay, edukasyon, kabuhayan at serbisyo ng pamahalaan. Antabayanan ng iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita para sa buwan ng Agosto 2026, inanunsyo ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o ORMECO ang bahagyang pagbaba ng taripa para sa buwan ng Agosto 2026 mula sa 17.22 pesos kada kilowatt per hour noong nakaraang Hulyo. Ang bagong singil para sa buwang ito ay 16.56 pesos kilowatt per hour na lamang. Narito ang report. Inanunsyo ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Incorporated o ORMECO ang positibong balita para sa mga member consumers nito. Ito ay pagbaba ng pangkalatang sigil sa kuryente ngayong buwan ng Agosto 2026 mula sa 17.22 pesos kada kilowatt per hour nakaraang Hulyo. Ang bagong singil para sa buwang ito ay magiging 16.56 pesos kada kilowatt per hour na lamang. Ayon sa ORMECO, ang pagbabang ito ay dulot ng tatlong pangunahing dahilan na nakatulong
nila upang makatipid sa gastos ng supply ng kuryente. Pagbaba ng kabuang gastos sa kuryente o mas naging mura ang halaga ng kuryenteng binibili ng Ormeco mula sa mga supplier o independent power producers. Mas malaking bahagi ng supply ng kuryente ay nagmula sa mga mas murang mapagkukunan tulad ng renewable energy. Pagbawas sa gamit ng emergency power, hindi na gaano nilang kinailangan ang paggamit ng mga emergency power providers na kalimitang mas mahal ang singil. Makikita rin ang bawas singil sa generation rate, system loss charge, pati na rin ang mga kaukulang buwis mula sa gobyerno. Samantala, binigyan din ng Ormeco na hindi nagbago ang kanilang singil para sa pamamahala at distribusyon na nagkakahalaga pa rin ng 1.77 pesos kada kilowatt per hour. Ninilaw din ng pamunuan na ang kasulukuyang singil na 16.56 pesos kada kilowatt per hour ay kinabibilangan na ng unti-unting pagbawi o yung recovery rate sa mga naunang gastos sa kuryente na hindi agad na isingil sa mga nakalipas na buwan upang hindi mabigla ang mga consumer. Kung aalisin ang pagbawing ito, ang original sana na singil ay aabot lamang sa mahigit na 14 pesos kada kilowatt per hour. Ang nasabing recovery ay kinakailangang ipatupad upang mabayaran ng buo ang mga supplier ng kuryente at masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo. Samantala, agarang naaresto ng mga otoridad ang isang lalaki na itinuturong suspect sa pamamaril na ikinasawi ng isang 26 anyos na babae sa Sitio Sentro, Barangay Santo Niño, Puerto Galera, Oriental Mindoro, ika-23 ng Agosto. Narito po ang ulat. Agarang naaresto ng mga otoridad ang isang lalaki na itinuturong suspect sa pamamaril na ikinasawi ng isang 26 anyos na babae sa Sitio Sentro, Barangay Santo Niño, Puerto Galera sa lalawigan nakarang ika-23 ng Agosto. Batay sa ulat ng Puerto Galera Municipal Police Station, dakong alas 2:00 ng hapon na makatanggap ng ulat hinggil sa insidente. Agad na rumisponde mga tauhan ng himpilan na nagsagawa ng verifikasyon at paunang investigasyon sa lugar. Sa paunang impormasyon, nakita umano nakikipag-usap ang isang hindi pa nakikilalang lalaki sa biktima bago marinig ang magkakasunod na 3 putok ng baril. Sa pagpapatuloy na investigasyon, nakakalap ng pulis ang impormasyon na tumakas umano ang suspect sakay ng isang pulang Toyota Vios. Dahil dito, agad na nakipag-ugnayan si Police Major Simeon Tutaan Jr., hepe ng Puerto Galera MPS sa mga karatig himpilan ng pulisya upang maharang ang tumatakas na suspect. Dahil sa mabilis na koordinasyon, matagumpay na na-intercept ng mga tauhan ng San Teodoro MPS ang naturang sasakyan at naaresto ang suspect. Kasama ang mga nakumpiskang item, dinala at itinurn over ang suspect sa Puerto Galera MPS para sa kaukulang dokumentasyon, karagdagang investigasyon at wastong disposisyon. Samantala, isinailalim sa crime scene processing at dokumentasyon ng Scene of the Crime Operations Team ang lugar na pinangyarihan ng insidente. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at motibo sa pamamaril at upang mapanagot ang sino mang mapapatunayang responsable sa naturang insidente. Tiniyak ng Puerto Galera MPS na isasagawa ang lahat ng naaangkop na police procedures at ipagpapatuloy ang investigasyon alinsunod sa batas. Ayon sa himpilan, mahalaga ang mabilis na koordinasyon at pagtutulungan ng bawat police station sa agarang pagtugon sa mga insidente at pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad ng publiko. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Ayon sa ulat mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang inflation rate sa lalawigan ng Oriental Mindoro nakaraang July 2026. Ang kabuang inflation ay naitala sa 7.4% mula sa 8.0% nakaraang June 2026. Ito ay nagresulta sa average na inflation mula sa Enero hanggang Hulyo 2026 na umabot sa 5.4%. Ayon sa ulat mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang inflation rate sa lalawigan ng Oriental Mindoro noong July 2026. Ang kabuuang inflation ay naitala sa 7.4% mula sa 8.0% nakaraang June 2026. Ito ay nagbigay daan sa average na inflation mula Enero hanggang Hulyo 2026 na umabot sa 5.4%. Sa kabila nito, makikita ang pag-angat ng inflation sa ilang pangunahing grupo ng kalakal, partikular na ang pagkain at inumin na tumaas ng 4.3% mula sa 4.2% nakaraang buwan. Ang pangunahing salik sa pagtaas nito ay ang mas mabilis sa pagtaas ng presyo ng bigas na umabot sa 20.7%, pati na rin ang pagtaas ng presyo ng isda, gulay at iba pang mga pagkain. Samantala, ang pangunahing mga salik na nag-ambag sa pagbaba ng inflation ay ang pagbagal ng presyo ng housing, tubig, kuryente, gas at iba pang mga fuels na nasa 15.3% mula sa 17.8% nakaraang June. Kasama rin dito ang pagbaba ng presyo sa transportasyon, kalusugan at libangan. Bukod dito, ang halaga ng piso o purchasing power of peso ay bumaba sa 0.67 centavos noong July 2026 na nagpapakita na mas maliit ang kayang bilhin ng piso kumpara nakaraang taon. Ayon kay Dr. Charlene Romero Cantos, tagapangulo ng Provincial Statistical Office ng Oriental Mindoro, ang pagbagal ng inflation ay isang magandang indikasyon na unti-unting nakaka-recover ang ekonomiya ng lalawigan sa gitna ng mga hamon sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Patuloy na minomonitor ng PSA ang sitwasyon upang masiguro na ang mga polisiya at hakbang ay nakatutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Samantala, alamin natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Narito po ang ating Palengke Watch.
Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline, Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na karap na Newsline Staffing Group para sa araw na ito. Para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan ng serbisyo, hatid sa mga Bintereño. Ako po si Jake Viray na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.